Jian Lian. Siya ang pinakamahusay na Chinese basketball player sa ngayon. Na-draft sa first round ng NBA kasama sina Kevin Durant, naging best Chinese NBA player since Yao Ming at naging malaking tulong sa kanilang national team dahil ilang beses niya na itong natulungang makakuha ng gintong medalya at mag-qualify sa mga pandaigdigang mga tournaments. Pero may mga kontrobersya din kinaharap itong si E, katulad ng paghuhubad niya ng sapatos sa mismong game bilang protesta at yung pagpeke niya raw ng kanyang edad. Tara at pag-usapan lahat yan mga pare ko, pero bago yun, i-like muna ang video at mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Katulad ni Haddadi, bata pa lang si E ay professional player na siya. 15-16 years old pa lamang siya ay naglaro na siya sa Chinese Basketball Association para sa Guangdong Southern Tigers. Nag-average siya sa unang taon niya sa liga ng 5 points at 3.3 rebounds a game at itinanghal siya nun bilang Rookie of the Year. Simula nun, tuloy-tuloy na ang improvements ng mga numero ni Jian Lian. Hanggang sa 2005-2006 CBA season ay gumawa na siya ng 20.5 points at 9.7 rebounds per game. Nag-champion din ang team niya nun at siya ang itinanghal na Finals MVP. Doon na nagdeklara si Jian Lian na papasok siya sa 2006 NBA draft. Pero kalaunan ay umatras din siya dahil para sa kanya ay hindi pa siya handa sa NBA level na kompetisyon. Kailangan niya pa raw magpalakas pa para maganda nga naman ang pasok niya sa liga. Sa huling taon niya sa CBA bago tuluyang magpa-draft sa NBA, halimaw na mga numero ang ginawa niya. 25 points at 11.5 rebounds per game ang kamada niya. Natulungan niya rin nun ang Southern Tigers na maging number 1 sa standings na mayroong 26 wins, 4 losses na record. Nakaabot din sila ng finals pero natalo nga lamang sa Bay Rockets 4-1. At yun na nga, matapos ang season ay sumubok na sa 2007 NBA draft si Jian Lian. This time, wala nang atrasan. Natuloy na at naging 6th overall pick siya ng Milwaukee Bucks. Nakasama ni E sa batch nun sina Greg Oden, Kevin Durant, Mike Conley, Joakim Noah, Marc Gasol at iba pa. Pero hindi rin naging smooth ang pirmahan dahil ayon sa media ay baka hindi nga maglaro sa Bucks itong si Jian Lian. Kakaunti raw kasi ang mga Chinese na nakatira sa Milwaukee. Gusto raw ng kampo ni E na malipat siya sa NBA team na maraming nakatirang mga Asyano, especially mga Chinese, para feel at home raw siya. Isa pang concern nila noon ay ang playing time ni E. Baka raw hindi siya mag-shine sa Bucks dahil nasa kanila rin ang 2005 first overall pick na si Andrew Bogut. Pero sa kabila ng mga concerns nila ay pumirma pa rin naman si E ng multi-year contract sa Bucks kung saan ang bawat season niya ay papatak ng roughly $3 million o kulang-kulang 150 million Philippine pesos. Naging disente naman ang season niya nun, averaging 8.6 points at 5.2 rebounds a game. Ilan sa mga magandang nangyari nun ay noong nakaharap niya si Yao Ming sa unang pagkakataon. Laban ng Milwaukee Bucks at Houston Rockets yun, nakapagdala si Jian Lian ng 19 points at 9 rebounds habang si Yao Ming naman ay mayroong 28 points at 10 rebounds. Kahit regular season naganap ang tapatang iyon, ay naging isa ito sa mga pinakamaraming nanood ng isang NBA game sa live television. Ayon mismo sa NBA, nasa 150 to 200 million na Chinese people ang nag-abang sa tapatang iyon. Siyempre, dalawang bigating Chinese player nila maghaharap sa NBA, di ba? Tututukan talaga nila yon. Nanalo sa laban noon ang koponan ni Yao Ming, 104 to 88. Isa pang magandang nangyari sa rookie season ni E ay noong nakapagdala siya ng 29 points, shooting 14 of 17 sa field. Ito ang career high niya noong rookie year niya bago niya ito mabura ng 31 points niya kontra Detroit Pistons noong 2010. Pero sa kabila ng ganda ng mga nangyari sa rookie season niya, syempre may mga pangit din na parte. Tinamaan din kasi siya ng mga injuries. Pinakamatindi ay noong nagka-knee injury siya noong April 2008. Dahilan para hindi na siya makabalik sa season na yon. Ilang buwan lang ang nakalipas ay binitawan na siya ng Milwaukee Bucks at in-raid sa New Jersey Nets. Kinuha ng Nets si E at si Bobby Simmons habang ang kamig naman ng Bucks ay si Richard Jefferson. Hindi raw in-expect ni E ang trade na ito pero okay pa rin naman daw siya sa nangyari. Mas malaki rin ang media market ng Nets nun kumpara sa Bucks kaya hindi na rin talaga talo ang panig ni E. Sinabi ng Nets nun na posibleng maging special player si Jian Lian sa team nila. Isang 20-year-old 7-footer na may magandang shooting. Tunay na saktong addition daw talaga siya nun para sa front court nila.
Desente ang naging pagbabalik niya noon sa court. Sa unang 31 games niya, nag-average siya ng 10.5 points at 6.2 rebounds a game at naging maaasahang starter ng team. Pero ang masaklap, January 2009, na-injured na naman si E. Yung kanang hinlilit niya naman ang nadali. Dahil dito, napabalita noon na kailangang maupo at magpahinga ni E ng 3 hanggang 4 na linggo. Hindi raw maganda ang timing noon, sabi ng Nets, dahil maganda na ang nilalaro ni E para sa team, pero wala, ganun talaga. Nagbigay din ng mensahe noon si Yao Ming sa kababayan niya at sinabing magpahinga siya ng maigi. Mula Beijing Olympics daw, wala nang pahinga itong si E, kaya't sulitin niya na raw ang pagkakataong ito na makarecover. Sa taong ding yon, pumutok ang pangalan ni E sa botohan para sa 2009 All-Star Game. Nakakuha ng higit 1.8 million votes itong si E Jianlian. Mas marami pa siyang boto kaysa kay Paul Pierce, Chris Bosh, Vince Carter, Allen Iverson, Tracy McGrady at Carmelo Anthony. Pero binatikos to at maraming kumontra dahil para sa kanila ay hindi deserving si E na maglaro sa All-Star Game dahil malinaw na sikat lamang siya sa China na may daan-daang milyong fans kaya nakakuha nga siya ng maraming boto. Para sa mga kontra nun, hindi siya ganun kagaling para maging All-Star starter o miski makasali lamang sa All-Star team. By that time, nag-average lamang si E ng 9.7 points, 7.2 rebounds habang yung mga nasa ilalim niya sa botohan ay karamihan nag-average ng higit 20 points a game. Kaya ang ending, hindi nakasali si E sa 2009 All-Star Game kahit kulang-kulang 2 milyong boto pa ang nakuha niya. Balik tayo, noong naglaro muli sa Nets si E galing sa injury ay hindi na nga ganun kaganda ang laro niya. Mula 10.5 points a game, bumaba na lamang ito sa 6 points a game at may mababa ring 36% na shooting sa field. Dahilan para tanggalin na siya sa starting lineup ng team. Umalma noon ang agent ni E at sinabing mas maganda raw ang laro ng Nets kapag babad itong si E Jianlian, pero ang sagot naman ng coach nila ay matuto raw silang maghintay. 21 years old pa lang naman daw itong si E. Sa ikatlong season niya sa NBA, dito nag-improve na ang season stats niya. Pumalo na kasi ng 12 points a game ang production niya, meron pa yang 7.1 rebounds at 1 block a game. Pasok na rin muli siya noon sa starting lineup ng New Jersey Nets. Pero may mga injuries pa rin siyang kinaharap kaya may total na 30 games ang na-miss niya sa season na yon. Taong 2010, tinrade na siya ng Nets papuntang Washington Wizards kung saan reportedly $4 million ang nakuha niya rito. Pero dito na rin nagumpisang bumaba ang laro ni E dahil sa 63 games na nilaro niya 5.6 points at 2.6 rebounds a game lang ang naitala niya. Well, bumaba rin naman ang nakuhang minuto ni E mula 32 minutes a game sa Nets, sa Wizards 17 minutes a game na lang. So, yeah. By the way, naging kakampi rin ni E Jianlian sa Washington Wizards ang ating naturalized player na si Andre Blatche. Matapos ang season ni E sa Wizards, hindi na nga siya in-extend ng team. $5.4 million sana ang kontrata niya noon. Kaya ang naging desisyon ni E Jianlian ay bumalik na lamang sa bansa niya para maglaro sa CBA. Bumalik siya noon sa dating koponan niya na Guangdong Southern Tigers where he averaged 12.5 points, 7.8 rebounds sa 4 na laro bago siya kuhanin ng Dallas Mavericks. Binato muna si E ng Dallas sa G League noon at nang mag-average siya ng 23 points, 12 rebounds sa 2 laro niya sa Texas Legends ay pinasok na nga kagad siya sa roster ng Dallas Mavericks. Pero sa kabila ng pagbabalik niya sa liga, hindi pa nga rin maganda ang naipakita niya noon sa NBA. May mga dissenting games siya na nagdo-double digits siya pero bihira lamang. Pumatak lang ng 2.6 points at 1.6 rebounds ang naging averages niya sa team at may hindi kagandahang 37% na shooting sa field. At nang matapos na nga ang season na yon ay hindi na nga siya muli binigyan ng kontrata ng Dallas Mavericks. Kaya balik muli ng bansa niya itong si E Jianlian. Nang hinayang ang GM noon ng Guangdong Southern Tigers dahil ginugo lamang daw ni E ang prime years niya sa bench ng NBA nang hindi pinagkakatiwalaan. Sayang daw. Nakapagpasikat pa naman si E sa London Olympics. 14.8 points, 10.2 rebounds ang nagawa niya. Lalo kontra Spain, 30 points, 12 rebounds ang nagawa niya sa team na mayroong Gasol Brothers at Serge Ibaka. Pero wala pa rin kumuha sa kanya after nga ng kontrata niya sa Dallas Mavericks. Sa pagbabalik ni E sa CBA, natulungan niya rin ang Guangdong na magkampiyon at siya rin ang itinanghal na Finals MVP nun. Itinanghal din siya bilang domestic MVP ng 4 na sunod na seasons. Taong 2016,
nakapagtala rin siya ng career high niya sa CBA na 48 points kontra sa team ni PJ Ramos na Jilin Northeast Tigers. Kapansin-pansin din ang performance ni Yi Jianlian sa 2016 Rio Olympics. 20.4 points siya ron with 6.6 rebounds at 1 block a game. Dahil sa magandang performance niya sa taong yon ay kinuha nga siya ng Los Angeles Lakers. Ayon sa report ni Mark Stein ng ESPN ay nasa $8 million ang naging kontrata niya. Napabalita na 2015 pa lang ay interesado na sa kanya ang Lakers pero tinanggihan niya nga ang offer at mas piniling maglaro sa CBA. Pero yon, sa sumunod na taon ay nakuha na siya ng Lakers pero hindi pa man nag-uumpisa ang regular season ay napabalita na winave na ng Lakers si Yi Jianlian. Request daw mismo ito ni Yi at ng agent niya. Para sa kanila ay hindi kasi nakukuha ni Yi yung minuto at yung mga opportunities na target sana nilang makuha sa NBA. Kaya pinili na nga lamang nilang iwanan ang Lakers. Bagay na pinayagan naman ng team. 3.7 points at 3.7 rebounds ang naitala niya sa loob ng 7.9 minutes a game sa 6 na preseason games niya sa Lakers. Bumalik na lamang si Inon sa kupunan niya sa CBA at patuloy na dinomina ang liga nila. Nitong 2019 lang, nagawa ni I magkampiyon muli sa CBA at siya rin ang itinanghal na Finals MVP at Defensive Player ng taong niyan. At yan nga ang naging istorya ng basketball career ni Yi Jianlian. For me, better ang naging career niya kaysa kay Haddadi at better din siyang player overall. Athleticism, speed, agility, versatility, better talaga siya kaysa kay Haddadi. Hindi ito disrespect kay Hamed Opinyon ko lamang ito at posibleng magkaiba tayo ng opinyon. Respetuhan na lamang tayo, di ba? Balikan na lang natin yung dalawang kontrobersyal na issues na binanggit natin kanina. Una ay yung paghuhubad niya ng sapatos sa kalagitnaan ng laro. Kakagaling niya lamang nun sa Lakers, may nangyaring partnership sa gitna ng liga nila at ng leaning na brand. Dahil doon, required ang mga players ng CBA na magsuot lamang ng leaning na sapatos. Bagay na hindi nagustuhan ni I. Kaya bilang protesta, hinubad niya ito sa mismong laro at bumalik na suot-suot ang Nike niyang sapatos. Sinabi ni I na hindi naman daw pangit ang leaning na sapatos. Sumasakit lamang daw talaga ang paa niya rito. Dahil sa ginawa niya, nasuspindi siya noon ng isang game at pinatawan ng $7,000 na fine. Tumugma ang parusang ito sa tinweet ni Jochi. Sinabihan din kasi siya na kapag hindi raw sila nagsuot ng brand ng sapatos na sponsor ng CBA, ay bibigyan sila ng technical foul at masususpinde sa liga. Para sa akin, pangit talaga yung rule ng CBA na yun na kailangan lahat ay magsuot ng leaning na sapatos maski ang mga players na under ng Nike company like Jochi at Yi Jianlian. Diba? Ikalawang kontrobersya ay yung pagsisinungaling di umano ni Yi Jianlian sa edad niya. Pumasok si Yi sa NBA sa edad na 19 at may birthday na October 27, 1987. Pero may lumabas na issue noon na 3 taong mas matanda na pala si Yi. 1984 daw talaga ang totoong birth year nito. Maraming ebidensya ang kumalat noon. Una ay noong 2004. Nailagay daw na 1984 si Yi pero typo error lamang daw ito, sabi ng mga officials. May isang reporter din ang nagsabing binanggit daw mismo ni Yi kay Shane Battier na 24 years old na siya noong 2006. Bagay na itinanggi naman ni Battier at Yi noong tinanong sila. Ang napabalitang rason kung bakit dinadaya ng China ang edad ng mga players nila ay para raw makalaro ito ng mas matagal sa mga pambatang tournament, katulad ng mga under 17, under 19, under 21 na mga tournaments. Never nagsalita si Yi tungkol sa kontrobersyang ito. Hindi talaga nila inamin kaya't 1987 pa rin siya at 32 years old pa lamang sa ngayon. Pero marami ang naniniwala na 35 years old na talaga itong si Yi Jianlian. Yun, ikomento na sa ibaba ang opinion mo tungkol sa istorya ni Yi Jianlian. Na-enjoy ko ang paggawa ng mga ganitong videos. Kung nag-enjoy ka rin, please like the video para maipakita